Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay tinipon bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya tayo ngayon ay dumulog sa ating mahabaging Panginoon na nagpapatawad sa ating lahat ng lubusan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kakandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simulay, iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, "Ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak." Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang toring itinatayo ng tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika." Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas, hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibig ko.
binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit, Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang naliligid sa kanilang gawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita, sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang nakilang kapangyarihan ng kanyang Ama,
at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Mga kapatid na mabuting balita ng ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo ngayong umaga, ipinakita po sa atin ni Jesus ang kahulugan ng pagsunod sa Kanya. Kung ano po yung kinakailangan upang maging alagad niya. Kan sabi po ni Jesus, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit nito. Kaya nga po mga kapatid, mukhang malinaw naman mula sa Ebanghelyo ngayon na kung nais po nating sundan ng Panginoong Jesucristo, kinakailangan po natin na maging handa na magsakripisyo, maging handa na pasanin ang ating krus. Ngayon po lahat naman marahil ay hasang-ayon na hindi po ito gaano kaakit-akit sa mga tao ngayon, lalo na po sa mga kabataan. Lumilitaw nga po minsan sa mga biruan na hindi na raw uso ang pagiging martir. Subalit mga kapatid, yan po ang ibig sabihin, yan po ang kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaakibat ng pagiging alagad ni Kristo, yung pagpapasana ng krus. Mga kapatid, sa pagsasabi po sa atin ang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya, hinihingi po talaga sa atin ni Jesus mula sa atin, hinihingi niya mula sa atin yung pag-ibig, yung pagsunod, at yung pagiging tapat na katulad ng pinakita o pinamalas niya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. Sa madali pong salita, ang tunay na alagad, ang tunay po na disipulo ay yung tinutularan si Jesus mismo. Tinutularan si Jesus sa pag-ibig, sa pagiging masunurin, sa pagiging matapat. Pinapakita po ng ating karanasan na kahit papaano, kaya rin naman po natin yung ganap na pag-aalay na hiningi po sa atin ng ating Panginoon. Isipin na lamang po natin ang ginagawang pagsasakripisyo, halimbawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak o ng isang OFW para sa kanyang pamilya. Ito pong ganitong pagsasakripisyo po ay pinapahiwatig na po sa atin ang pagbibigay ng sarili ng buong buo na hinihingi po sa atin ni Jesus. Hindi po maaari na bahagya lamang ang pagsunod kay Jesus. Hindi po maaari susunod lamang tayo sa Kanya kung kailan madali o maginhawa o walang gaanong hinihingi mula sa atin. Kinakailangan po buong buo, ganap ang ating pagsunod sa Kanya. Ngayon po kung ganito po ang hinihingi ng pagiging isang Kristiyano, ng pagiging alagad ni Kristo, sino po kaya sa atin ang makatutugon dito? Yung makatutugon ng buong buo, makatutugon ng ganap. Sino po kaya sa atin ang may kakayanan na palagi ang pahalagahan ng Diyos at ang lahat ng bagay na makadiyos, na isantabi ang lahat at pasanin ng krus araw-araw. Sa katunayan po, wala naman po talaga sa atin ang may ganitong kakayanan sapagkat tayo po ay makatutugon lamang sa tawag na sundan ang Panginoon, tangi po sa pamamagitan ng biyaya na nagbumula mismo sa Diyos na siyang tumatawag sa atin. Kung aasa lang po tayo sa ating sarili at sa ating sariling kakayanan, makikita po natin hindi po talaga natin ito magagawa. Ngunit kung bubuksan po natin ang ating mga sarili sa Diyos at sa Kanyang biyaya, makikita po natin na lahat pala ay ating makakaya. Sa ating misa ngayong umaga mga kapatid, ating panalangin na magawa nating tugunan ang tawag at hamon ng Diyos na sundan siya. Buksan nawa natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa biyaya ng Diyos upang sa gayon magawa talaga natin na limutin ang ukol sa ating sarili, pasanin ang ating krus at makasunod sa Kanya. Amen. Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin na sana'y sumunod kay Kristo ang lahat ng nagnanais magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa bawat kahilingan ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang makita sa buhay ng mga Katoliko ang Panginoong Hesus, na dapat sundin at paglingkuran ng buong debosyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang maipamalas ng mayayaman at malalakas na opisyal ng pamahalaan ang pag-ibig ni Kristo sa mahihirap at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataang Pinoy ay magbukas puso para tanggapin ang pagtawag ni Kristo sa tunay na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Kristiyano ay buong pusong magkaisa sa salita at katawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na sumunod sa iyong anak na si Jesus. Siya ang buhay, kaligayahan at Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ayon sa mga kamay sa kapunyat karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ang gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao inilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nagpala
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagupili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang
nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sino sa aking nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigan
mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. At piling ko sa inyo ay magmahalan. Na ngayon kayo'y aking kaibigan, nangusan di man kabahan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't inilang upang mahalin, ng mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo ka't mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamahala. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, tinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay,
Manalangin. Pagsabi microphone. Microphone. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsuko kayo at hingi ng biyaya ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humari ko kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat sa Diyos. Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka na